everyone! Kamusta pagkatapos ng Pasko? Ano, may tira pa ba sa mga pagkaing handa natin ng Noche Buena? Sa amin ay wala na, kaya ito, almusal muna tayo ng oatmeal. Nilagyan ko lang ng chia seed at mga dry fruits. Pagkatapos ay pumunta ako sa bilihan ng mga packaging dahil may gusto sana akong sagutin dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-serve na gamit itong mga environmental friendly na mga packaging. Of course, gagamit din ako ng mangkok na hindi ko nalalagyan ng plastic. Gusto ko lang bigyan ng kasiyahan itong commentator na magawa ko man lang kahit isang araw. At noong nandito na ako guys, ay hindi ko na ito nagawa. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Dahil pagdating ko dito ay sunod-sunod lang mga tao at ako ang tagatakal sa araw na ito. Kulang pa kami ng tao kaya talagang hindi ko ito magawa. Maliban kasi sa may mga dumarating ay may mga tumatawag pa na parating. Kaya aligaga ako sa araw na ito. Tsaka ko na lang i-implement ito kapag kumpleto na kami dito. Dahil hindi talaga ito kakayanin kapag kami-kami lang ang nandito. Madalas tatlo lang kami at nawawala pang isa. Kaya sa 2 araw naming pagtitinda, 1:00 pa lang ng hapon, akala mo'y pang 10:00 na ng gabi. Ang pagod mo dito. Uy, pagkatapos namin magtinda, pagkain na naman sa bahay ang iisipin ko, lalo na sa hapunan namin ngayon. At dahil may munting bisita kami ngayon, naisipan ko na lang mag-order. Dahil mas madali ito, at dahil uuwi sila, naisipan ko na lang mag-order ng mga munting regalo. Usually, hindi talaga nagpaplano ng mga panregalo ahead of time. Mas nauuna kasing isipin ng mga bayarin kaysa sa mga panregalo. Pero kahit papano, thank you Lord dahil hindi lang pamayad ng bills and dues ang blessing nating natanggap ngayon dahil meron din tayong konting ipamamahagi. Hindi man ito kagaya ng nakaraang taon na nakapagbigay ako sa both side. Kahit papano ay mayroon pa rin tayong konting maibigay sa iba. Buong taon kasi dumaranas ng crisis itong aming paresan. Marami kasi ang expenses nito kaysa kinikita niya. Hindi na kagaya ng dati na malaki ang kita nito sa dating pwesto. Nahihirapan ito ngayon makarecover dahil sa kanya pa lahat nakasalalay lahat ng mga expenses namin. Madalas ay hindi niya kinakaya kaya ang puhunan nito ay inaabunuhan ng online business ko. At dahil hindi naman araw-araw ang kita sa aking online, kaya naisipan kong mag-invest sa rental. Ang konting naitabi kong kita sa online ay venture ko sa rental. Hopefully this January ay makabawi na itong rental sa kanyang expenses. Kasabay nito, nag-venture ako sa bazaar na akala ko'y kikita ngayong Pasko. Nagkamali ako. Pero sa pagkakamali at pagkalugi noon ay nasatisfied pa rin ang feeling ko. Dahil matagal ko nang pinangarap na sumali sa mga ganong klaseng negosyo. Kaya hindi ko rin napagsisihan ang pagkalugi kong yon. At least na-experience ko ang ganong klaseng negosyo. Ganon pa man sa mga crisis na pinagdadaanan ko, may iba pang paraan si Lord na makapagbigay tayo. May konti tayong kinita na sweldo from social media. Pinalitan ko ito ng mga small bills para makapagpasaya ng konting mga bata. Hindi ko rin alam sa sarili ko pagdating ng Kapaskuhan. Kahit wala ito sa plano ko, ay nagagawa ko pa rin itong magbigay. Hindi sa naging nakasanayan ko, nagiging masaya ang puso ko kapag nakakapagbigay ako sa mga bata, lalo na sa mga senior citizens. Sila ang napili kong bigyan dahil sila ang walang kakayahang kumita. In-involve ko na rin dito si Nico para maging aware siya na hindi lang tayo basta tanggap ng mga regalo or blessing mula sa iba, kailangan din natin maging blessing para sa iba. Napansin nyo ba na kapag kayo ay magbigay or gumagastos, ito ay bumabalik din sa inyo? Yung tipong nakatulong ka at hindi ka naman nag-aantay ng kapalit, pero sobra pang bumabalik. Madalas mangyari ang last money ko na talaga to. Pero maya-maya lang ay may darating at mas higit pa ito. Huy! Kaya maniwala ka, mayroong kasaganaan sa lahat na bagay. Hindi lang ito nangyayari sa larangan ng pera, kundi sa love and happiness. Sa pamamagitan niyan umaapaw ang pagpapala at pagpapasalamat. Kaya ang buhay, puno ng posibilidad. Kapag nag-share tayo, ay madalas nakakatanggap tayo ng mas higit. That's called abundant. Ang dalawang to, nakikita nyo ba ng abundant? Yes, because they are both happy sa bonding nila together. Huy!